Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit, mga kapasyon. Isa na naman segment ng ating IFM. Happy New Year sa mga late naka-tuner sa atin sa ating YouTube channel. Ngayon, sa last episode natin, more on 3 days before the fight, no? Usually sa mga ginagawa natin within 3 days before the fight, aside sa nakamating na sila, yan, umpisa na tayo ng pagtimbang ng ating mga manok. Umaga man sa kahapon. Dapat kung magtimbang ng ating mga manok, wala pa yung kain. No? Usually kami, pagtitimbang mga 6 to 6:30, yun ang timbang namin, na para mas mailabas nila yung mga natitira pang-ipot sa loob, kahit hindi naman 100%, basta at least, doon sila sa malapit na empty sila. Sa afternoon din, ginawa namin mga 4 o'clock, bago timbang, tinitingnan din namin, check din namin yung mga ipot, kung wala bang problema sa ating mga manok, tsaka timbang. Recorded yan, morning, tsaka afternoon. Sa gabi, yung ginagawa lang namin is konting palakad sa kanila, at saka, kung maganda ang panahon, wala problema, ipahamugan namin sa court yung aming mga ilalaban, lalo sa mga super fight. Pero pagdating ng mga 12 o'clock, tanggal namin yung manok, lagay namin, or 11 o'clock, lagay namin ulit, kung saan sila pili silang ilagay, lalo na sa mga holding cage natin. No, para kung sakasakaling umulan, at saka sa mga bandang 12 to 1 o'clock, yun ang medyo malamig na panahon na portion sa farm, or baka makaligtaan ng tao na ulanan, problema na. So pahamugan lang, importante pahamugan sa kanila, tapos balik sila sa kulungan. Sa amin, sa iba, mayroon ding mga 3 days before the fight or 2 days before the fight, naglalagay na ng air conditions sa mga farm nila. Yung mga manok nila na ilalaban, i-aircon nila. So, depende yan sa inyo. Pero, pag gagawin nyo yan, dapat sanayan. Hindi pwedeng experimental. Kasi pagdating sa laban, walang bawian. Nako, nagkamali yung aircon namin, hindi pwede yan. So, pag mga ganyan, dapat masinsinang experience talaga ang gagawin natin. Saka, yung aircon mo dapat bago, at saka meron kang hygrometer na mag-check sa temperatura, saka humidity sa loob ng yung cockhouse. No? Sa amin dito, meron kaming aircon, no? Pero, ginagamit lang namin siya mga 2 days, 1 day before, or saka yung grabing init sa panahon dito sa lugar. Para talagang makarelax ng gusto yung manok natin, saka hindi hihingalin, baka pagdating sa fight day, na i-stress sila, at saka number 1 dyan, nadi-dehydrate. Yan naman ang napaka-problema natin pagdating sa mga ganyan. So, depende lang kung anong meron ka sa farm, kung anong practice na ginagawa mo, yan ang susundin mo. Kung saan ka nananalo, yan susundin mo. Pag mag-eksperimento ka, siguruhin mo na huwag ka munang lumaban sa mga malalaking derbies. No? Subukan mo muna sa mga 3-cock, 2-cock derby, or ulutan, or kaya 3 hits, o 3 wins, ganyan-ganyan. Bago mo, umpisahan o gagamitin sa mga malalaking derby. So yan po, isa sa mga ginagawa nating routine dito sa farm. So kung sa susunod naman, iba na naman ang ating pag-uusapan dito sa ating IFM. Maraming salamat po.